Muli po, ipinapaabot ko sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari, ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mabibigat na karamdaman, bagkos ang dumating na lang sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po. At siyempre dito po ang pinagdarasal ko naman po sa mga politikong kawatan, mamatay na lang kayong lahat. At yan po ang bagay na sa inyo. At lalo na ito mamaya na gusto kong pang mamatay na itong rekto na ito. Mamaya po malalaman ninyo. At talaga ng mga nakakapanginig laman itong putang nan to. Pasensya na po kayo na taon po ngayon, linggong-linggo po nangako po ako na kapag kaaraw po ng linggo ay iwasan ko magmura, pero hindi po kasi bago po ako gumawa ng video ito, actually iba po sana ang topic ko, pero mas uunahin ko to dahil napaka-importanting topic itong itatopic ko ngayon. At hindi po pwedeng ipagpaliban. Kaya po share nyo na po itong ating video ito para po lalong marami pa po makaalam nitong mga dinadaldal natin dito. Ito po ay tungkol sa yun pong tungkol ng Labor Day po ng May 1. Isang araw lang po na kung saan po ay napakarami pong manggagawa natin ang kaliwat kanang nagrarally na humihingi ng kakarampot lang naman yung hinihingi nilang increase sa kanilang mga sweldo. Siguro naman po ay naranasan natin lahat ang maging empleyado. Marahil marami po sa atin yung naranasan na yung mga muhan, ika nga sa salitang kanto, yung mga muhan yan. At alam naman po natin sigurong lahat kung gaano kahirap ang mga muhan o pumasok sa isang kumpanya na hindi natin pag-aari. Nandyan po yung malate ka ng kaunti, may memorandum ka, maka-absent ka lang, may memo ka, at may reprimand pa yon, di ba? Maliban dyan ay yun po bang tipong napakahirap po, lalo pa ako, alam na alam ko po yan dahil nagko-commute ako dati noon na mamasukan din po ako At nandyan yung siksikan, makipagsiksikan ka sa bus na yan, sa dami-daming mga tao na nakikipagsiksikan. Danas na danas ko po yan, kaya ganito po nang gagalaiti po ako dito ngayon. Dito sa nangyayari nga May 1, Labor Day po yan. At yun nga po ay pinagkaitan na naman po ng kakarampot na hinihinging increase itong ating mga manggagawa. Danas na danas ko po yan dahil sabi ko nga po, wala po akong hindi po ako kailanman hindi ko dinanas lahat yan. Dinanas ko pong lahat yan. Yang hirap na yan. Kagaya nga po noong nagtatrabaho pa ako dyan dati sa Manila. Uuwi ako. Malayo pa po yung uuwian ko. Nagtatrabaho po ako sa Makati. Ang uuwian ko sa Fairview pa. At matagal pong nangyari yon. Imagine mo makikipagsiksikan ka sa isang bus. Yung pong standing position ka na. Siyempre yung mga pasahero, di ba na mayroong hawakan dito sa taas, nakahawak kayong ganyan. Ay hawak-hawak kayo doon sa taas kasi nakatayo nga kayo Ay siyempre hindi maiwasan dyan yung mga may maamoy kang amoy kambing. Adi one time nga na gano'n na wala na, nakaganyanan na yung mga tao. Hawak walang choice kundi humawak ka Ay wala po akong choice din kundi
tumayo doon sa likuran nung nakahawak na ganyan. Putya, talagang hindi ko matiis yung amoy nung kilikili. Kaya nakapagsalita na po, hindi ko na po na pigilan yung sarili ko magsalita. Sabi ko, tinapik ko. Sabi ko, Brad, bukas pag nag-commute ka pa, magdala ka ng baygon. Bakit? Sabi niya ganyan, ba't ako magdadala ng baygon? Kasi sabi ko ganyan, bago ka sumakay ng bus, isprayhan mo muna yung kilikili mo ng baygon, ang bantot. Sabi ko ganyan. At magalit, na-insulto, pero talagang wala akong magawa. Talagang hindi ko na po kaya eh. Kasi ganun ng ganun, ganun ng ganun. Yan po yung mga na-experience itong ating mga manggagawa sa kasalukuyan. At sisiguraduhin ko po lahat yan ay aayunan po itong aking sinasabing ito. Ganun po kahirap ang mamasukan o magkaroon ng amo o magkaroon ng pinapasukang kumpanya. Ganyan po. At ngayon nga po, nakita ko itong paghingingan nila ng increase, kanilang ma-increasean man lang ng kaunti itong sahod nila. Dahil sa mahal po talaga ng bilihin, hindi na po talaga nila kaya na makasurvive sa kanilang dyan sa minimum wage dyan sa Manila or sa kahit na saan. Tapos ngayon, at dito naman po sa Kongreso, ay aprobado naman po. Kahit na itong mga putang inang mga congressman na ito, na mga ulol, na mga magnanakaw, ay inayunan naman po itong ating mga manggagawa at katunayan, nag-agree po sila na increasean itong ating mga manggagawa. Pero ngayon po, ito po ang matindi rito na nakakakulo ng dugo na kung nandito lang sa harapan ko, itong taong ito, sisiguraduhin ko, basag-basag ang bungo nito sa akin eh. Maniwala kayo. Ang humarang po, ang lahat po ng dahilan niya na hindi na-increasean itong hinihingi ng mga manggagawa natin dahil dito po kay Recto. Recto po ha, yung rap Recto na yan. Siya po ang humarang. At hindi po niya inaprobahan. Imaginin mo. Executive secretary ka lang ng isang bangag, pati yan panghihimasukan nyo. Pagka sinabi niyang hindi na. Susunod na sa iyo ang Kongreso. Kaya ito pong mga putang inang mga, kahit na nag-agree na, nag-increase na itong mga manggagawa nitong Kongreso na ito, mumurahin ko pa rin kayo dahil unang-una, kung hindi ba naman nuknukan kayong katangahan at kabobohan, dito lang sa isang Recto na ito na isang kawatan, magpapadikta kayo, ganun lang. Bullshit kayo. Diniktahan lang kayo nitong Recto na ito. Sumang-ayon naman kayo. Kaya sabi ko nga po, pasensya na po kayo ha, linggong-linggo ngayon. At sabi ko nga po bigyan lang sana ako ng pagkakataon na makaharap ko itong mga taong ito. Wala akong aaksayahing oras o minuto. Babasagin ko, dudurugin ko mga bungo nito mga putang nanto. Nakakapanggigil. Ngayon, ito ang maipanawagan ko sa inyo mga kababayan ko na mga empleyado, mga manggagawa. Huwag na kayong magreklamo. At huwag na kayong humingi ng increase. Kung maaari nga lang, huwag na kayong humingi ng sweldo. Ha? Ibigay nyo na lang diretso dito kay Recto. Kasi nakakahiya naman dito sa putang inang ito eh. Baka magutom. Baka magka-ulcer pa itong Recto na itong ang kapal ng pagmumukha nito eh. Huwag na kayong humingi ng sweldo. Ibigay nyo lang na ibigay. Pero, sino ba ang pwedeng makakuha nitong kuna ito? Makapagdala dito sa harapan ko ng hayop nito. Sasalaksakan ko talaga ng barita itong ngalang-ngalang nito eh. Ang kapal ng mukha mo, hayop ka.
Matapos aprobahan sa Kongreso, haharangin mo lang. Bakit? Kung yung mga trilyon-trilyon na ninanakaw ng mga congressman, senador, at actually kasama ka pa dyan dahil naging senador ka. Kasama ka pa dyan eh. Hindi pwedeng hindi ka kasama dyan sa mga na yan eh. Kung malimbat na yan eh. Ha? Sa halip na yan ang tutukan mo, bakit itong mga manggagawa natin ang tinututukan mo na haharangin yung kanilang mga hinaing na magkaroon man lang ng kakarampot na increase sa kanilang sweldo. Pero hinahayaan mo, kasama mo itong amo mong bangag, hanggang ngayon, wala pa kayong pinapakulong ng mga kakapal pagmumukha nyo. Wala pa kayong pinapakulong din sa mga magnanakaw na ito. Kung talagang walang kayo nalaman dito. Ang alam ko, puro lahat ito mga drama ninyo, mga hayop kayo. Drama ito, mga kababayan. Siguro, pag lumabas na tayo dyan sa kalsada, siguro wala nang uwian. At pati hindi natin, kung nagawa doon sa ibang bansa, yung pinatay nila yung presidente nila doon dahil sa kaswapangan, dito malamang pwede rin natin gawin eh. Sobra na ito. Paano ito? Malala na ito. Executive Secretary lang ang may kapangyarihan na magharang ng inaprobahan ng Kongreso. Ngayon po ay baka sabihin ninyo na nagsasalita ako rito ng walang basihan. Nakakalungkot dahil mismong congressman din po ang nagbulgar nito. Pero bago ko po ipi-play ito sa inyo, ito pong asawa ni Recto na ito, yung si Vilma Santos na Burikat. 21 of 28 barangay po yung tinabla nito. Samantalang hindi naman niya pira kasi may order po yan na nagbigay ng 250,000 bawat barangay itong si Bangag. Ngayon yung 28 barangay hinarang po ni Vilma Santos. Anong dahilan? Dahil po doon sa lugar ng mga barangay na yon ay hindi po nanalo yung kanyang anak na si Mansano, yung si Lucky. Hindi po nanalo. Tingnan nyo, ipinapasok na naman sa Kongreso yung Lucky na yan, na anak ni Vilma Santos. Mabuti lang hindi nanalo. Yan po ang dahilan kung bakit hinarang ni Vilma Santos yung 250,000 na ayuda sa mga barangay na yan dyan sa Batangas. Talagang talagang ganito makapangyarihan itong mga burikat at saka mga putang ng mga ito. Parang hindi na ako makapag-antay. Gusto ko nang tiradurin kayo mga putang na nyo. Nanggigigil na ako, baka hindi na ako makapag-antay. Tangina nyo. Ito po ang dahilan. Ito po yung katibayan ko na mismo din pong congressman ang nagbulgar nito. Kaya ganun lang po ang galit ko rito. Ito ayan. Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag. Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Yan. Naipasana-sana ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero sinabihan umano ni Finance Secretary Ralph Recto ang Senado na huwag itong ipasa. O yan. Ngayon, may panukalang batas si Kong Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates. At pumirma na ang karamihan ng mga kongresista para suportahan ito. Pero hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Executive Secretary Ralph Recto. Suportado rin ng halos lahat ng kongresista ang pagbaba ng VAT
Pero sinabi sa akin ng ating committee chair na hindi ito pinagbobotohan dahil tutol dito si E.S. Ralph Recto. Utang ina. Pangalanan natin ang humaharang sa pagtaas ng sahod at pagbaba ng buwis para hindi na ito kayang harangin ng hindi nagpapaliwanag sa harap ng sambayanang Pilipino. Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Naipasa na sana ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero sinabihan umano ni Finance Secretary Ralph Recto ang Senado na huwag itong ipasa. Ngayon, may panukalang batas si Kong Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates at pumirma na ang karamihan ng mga kongresista para suportahan ito. Pero hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Executive Secretary Ralph Recto. Ayan po. Maliwanag po yan na si Ralph Recto po ang ayaw. Yan po ang humarang. Parang nakakapangilabot lang. Dahil unang-una, ito na mga hinihingi ng ating mga manggagawang mga hirap na hirap sa buhay, ay ito naman ay pagpapagura nila. Kaya lang humihingi sila dahil nga sa sobrang taas na ng bilihin, hindi na ma-accommodate no kanilang kapiranggot na sweldo. Tapos ngayon haharangin pa. Pero ang tatanungin na lang natin dito, nasaan na napunta yung pinagbintahan ng 125 tons ng gold? Saan na rin napunta yung investment fund ng Maharlika na trillion din po yan? Saan po napunta yun? Saan Recto napunta yung pinapasauli ng Supreme Court na 60 billion sa PhilHealth na hanggang ngayon ay hindi nyo pa sinasauli? Napakababoy nyo. Harap-harapan yung niloloko ang mga taong bayan, ang Pilipino. Palibasa, wala na tayong mapupuntahan, wala na kaming kakampi. Kung mayroon man naturingan sana na magtatanggol sa mamamayang Pilipino ay ang AFP, pero bayad na rin ni Saldico. Binayanan dyan po yan sa kwan. Nasa video po yan na tumawag yan si Saldico doon sa isang mataas na opisyal ng AFP. At ito mismo kay Browner. At nagpadala ng malita. Ngayon, kaya kahit na harap-harapan tayong pinagnanakawan itong mga buisit na mga kawatang mga magnanakaw na ito, bingi at bulag itong mga sandatahang lakas na kung saan sila ang dapat pumrotekta sa mga kababayan nating mga Pilipino at sa ating bayan. Pero wala eh. Ganyan po magwaldas ng pira ang gobyernong ito. Kaya kayo mga manggagawa, ang hirap lang eh. Masisedation tayo rito pagka nagkwenta ko eh. Nagsalita ako rito kung anong dapat gawin natin eh. Hindi ko alam kung paano ko maiparating sa inyo na hindi tayo tiyak ito. Kasi lahat itong mga kwan, lahat kinakasauhan eh. Tingnan mo Les Jason sa bailable naman yung kanyang kaso. Pero, ang daming dahilan. Kaya para hindi makapag-bail si Jason sa. Ganito po ang panggigipit nila. At ngayon, ang sinasabi, aarestuhin na raw itong si BP Sara. Alam niyo po ba mag-aaresto? Ito pong si Melvin Matibag, na director ng NBI, na kung saan po yan, isa rin pong walang utang na loob yan dahil unang-una, tao rin po ni
President Duterte yan. See? Ngayon siya magpapa-aresto dito sa anak. Grabe. Sobra na kayo. Kaya sabi ko, sige, dagdagan niyo pa ng dagdagan yung galit ko. Isagad niyo yung galit ko. Para wala akong rason na para maawa sa inyo pag nagpatagpo na tayo. At yun ang kondot. Imaginin mo pa, ito pang si Trillanes at saka itong si Torre, si Nicolas Torre, na yung naging general na 3 araw lang, ginamit nga lang para nag-general kuno o tangang binawi. Kaya ang kapal din ang mukha nito eh. Wala, hindi buo, kasi palibasa bobo. Kaya sunod-sunuran din sa bangag ng amo. Ang sinasabi nitong dalawang ito, si Torre at saka si si Trillanes na ulol, pag-aari daw ni President Duterte yung aeroplano ni Kibuloy at saka helicopter ni Pastor Kibuloy. Kaya ito, yung abogado ng KOJC na si Atty. Torion at itong mga senior officer ng KOJC ay naghamon dito kay Nicolas Torre at saka dito kay Trillanes na kung mapatunayan nila na pag-aari nga ni President Duterte yung aeroplano at saka yung helicopter na ipinapakalat nitong si Trillanes at saka nitong si Torre, pipirma sila sa waiver na ibibigay sa kanila pag mapatunayan nila. Tingnan nyo, talagang bastos. Binabastos na po ang gobyernong ito, pero wala eh, talagang kabastos-bastos naman talaga eh. Ito po Hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan. Ito. Ang kanyang akusasyon daw, na-uncover daw niya. He would give you the impression that he underwent a very clear investigation into the matter na hindi naman siya ngayon miyembro ng PNP. Pero sabi niya, na-uncover namin. Yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya yun kay Duterte, anong proof niya? Ang proof niya, ito, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Prueba ba yun? That is not evidence under the law. Deal or no deal ba yung aming hamon po sa inyo? Para po sa maintindihan talaga ni former Senator Antonio Trillanes at ni former General Nicolas Torre, hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan. Ito. Patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamay-ari ni PRRD ang KOJC assets katulad ng chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng lehitimong dokumento ng pagmamay-ari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo sa inyo na ang mga ito. Ngunit kung mabibigo kayo gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao City. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Deal? Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopters. Helicopter. Talagang ito si Trillanes, talagang hindi naglulubay itong Trillanes na ito eh. Kasama na itong Torre na ito. Anyway, ito naman ay sibilyan na ito, Trillanes, at saka isang si Torre. Kayong dalawa. Maliban dyan, ito mga legal na paghamon nila nito. Ako naman, hinahamon ko kayo. Kayong dalawa, magsama kayo. Ako lang mag-isa. Gamitin nyo na yung pinakamataas nyong armas. Trillanes, lalo na ikaw, Trillanes. Ikaw, lalo na Torre. Harapin nyo ako. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Wala akong hawak na baril. Wala akong hawak na kahit na anong kutsilyo o ano. Kayo, pupunta pa lang ako dyan sa
sa paglalabanan natin. Itutok nyo na habang papalapit pa lang ako, itutok nyo na yung Armalite sa akin. At pag malapit na ako, ratratin nyo na ako. Ngayon, kapag kaniratrat ninyo ako, at hindi ako natumba, at walang pumasok na bala dito sa katawan ko, ibig sabihin buhay ako. Kaya ako naman ngayon ang magre-rest back sa inyo. Sabi ko, hindi ako gagamit ng anumang armas. Wala akong gagamitin maliban dito sa palad ko. Gaganyan ko lang. At kapag hindi ko nalagot ang inyong buhay sa loob ng 10 segundo, talo ako. Ngayon, itong pustahan natin ito. Kahit na wala na kayong pamusta, alam ko naman mga hampas lupa kayo. Alam ko marami kayong kilulimbat, pero yan ay hindi kayo magpapahalata. Sige, ako na lang ang magpaparada. Ipaparada ko dyan. Sa inyong dalawa, ipaparada ko ang 20 billion na sarili kong pera. 20 billion ang ipaparada ko. Siyempre, pag napatay nyo ako, inyo yan. Pero pag hindi nyo ako napatay, kayo ang papatayin ko. Ito, kagaya ng sinasabi ni Attorney Torion kung deal or no deal ba. Pero palagay ko, tanggapin nyo na itong hamon ko. Imaginin mo kung 20 billion ipaparada ko dyan, mayroon kayong 10 billion ni Torre at ikaw Trillanes. Tanggapin nyo lang itong hamon ko. 10 segundo lang ay bibigay ko sa inyo. Pag hindi ko nagawa, nadurugin na parang munggo yung bungo ninyo, na at hindi ko nalagot ang buhay ninyo sa loob ng 10 segundo, ulitin ko lang, talo ako. Hanggang dito lamang po. Sana, forward na itong hamon ko dito kay Torre at saka dito kay Trillanes na ito. Total, na ito. Civilian na ito mga ito. Masarap ng panito. Masarap ng sabayan ito. Anyway, maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Pasensya na po kayo. Dahil talagang sobrang galit ko lang dahil dito sa ating mga kababayan na ang hinihingi lang naman nila yung konting dagdag na sweldo. Hindi pa nila pinagbigyan at ang humarang pa itong si Recto. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.